Sarah POV. OMG Sarah! Totoo palang sinabi sa akin ni Robbie. Nandito ka nga. Nakapagpalagayan na kami ng loob ni Misty nang mula sa kung saan narinig ko ang isang masayang boses na tumawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napalingon ako at kagad na sumilay ang masayang ngiti sa labi ko nang mapansin kong masayang palapit na si Lucia. Yes, si Lucia, ang best friend kong si Lucia na balik alindog na. Mukhang nakapanganak na siya at super sexy niyang tingnan sa kulay purple niyang kasuotan. Lucia, God, ang best friend ko. Sobrang ganda ng best friend ko. Nakangiti kong bigkas at kagad ko siyang sinalubong. Mahigpit kaming nagyakap na para bang 10 taong hindi nakita. Nanganak ka na? Kagad kong tanong sa kanya habang dahan-dahan akong kumakalas sa pagkakayakap sa kanya. Nasulyapan ko pa sa hindi kalayuan sa amin ng asawa niya si Corton. Habang nakangiting pinapanood kaming dalawa ni Lucia na nagkakamustahan. Yes, sa wakas, nanganak na ako. Kaya heto, balik alindog at lalong nauulol sa kagandahan kong asawa ko. Halata sa boses niya ang pagiging proud. Habang sinasabi ang katagang iyon kaya hindi ko mapigilan ng matawa. Halata naman na hanga ngayon, patay na patay pa rin sa kanya. Si Corton dahil napansin kong hindi nito inaalis ang titig kay Lucia kahit nakausap niya si Lucio. Yes, si Lucio, ang mapang-asar na si Lucio ay nandito rin pala at ilang beses ko na siyang nahuhuli na nakatitig sa akin habang nag-uusap kaming dalawa ni Lucia. Parang gusto ko na tuloy maniwala na crush ako ng lalaking to. Kaya palang sexy mo na ulit best friend. Shit, para kang bumalik sa pagiging dalaga ha? Nakangiti kong bigkas. Lalo namang lumawak ang ngiti sa labi ni Lucia at masaya akong hinawakan sa aking kamay. So, totoo palang balita ko na jowa ka na daw ng pinsan ko si Robbie? Seryosong tanong niya sa akin habang nakataas ang kanyang kilay. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng hiya dahil sa tahasang pagtatanong ni Lucia tungkol doon. Hindi ko kasi alam kung boto rin ba siya sa pagkakaroon ko ng relasyon sa pinsan niya. Kahit matalik kaming magkaibigan, nagsusimigaw pa rin kasi talaga ang katotohanan na mahirap ako at mayaman ang kanila. Yes, kakasagot ko lang sa kanya kagabi. Nahiya ko sagot sa kanya. Ayaw ko sanang umamin pero sukol na ako eh. Wala na akong lusot at ayaw ko rin namang magsinungaling sa best friend ko. What? As in? Kasintahan mo na siya? Shit, bilib din naman ako sa pinsan ko. Ang bilis niya. Bulalas ni Lucia habang namimilog ang mga mata niya. Halatang nagugulat siya sa naging sagot ko sa kanya. Kaya naman lalo ako nakaramdam ng pagkapahiya. Ay, sayang, narinig ko muling bigkas niya. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya dahil hindi ko talaga gets kung anong ibig niya sabihin. Sayang daw? Ang alin, hindi ba siya boto sa akin para sa pinsan niya? Dapat nauna kitang ipinakilala sa kakambal ko eh. Dapat si Lucio na lang ang naging boyfriend mo para maging legal ka na bahagi ng pamilya namin. Nakalabi niya sagot sa akin. Kaagad naman nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ang akala ko talaga hindi siya kumbinsido sa pagkakaroon ko ng relasyon sa pinsan niya. Pero mas iba palang gusto niyang matali kong kaibigan. Gusto niya daw na ako na lang ang maging kasintahan ng kanyang kakambal. Shucks, alam mo naman na noon pa man gusto ko maging magkapatid tayo, di ba? Bakit sa pinsan ko pa? Dapat sa kakambal ko na lang na si Lucio eh. Muling bigkas niya. Halata sa boses ni Lucia ang panghihinayang kaya hindi ko mapigilan ng matawa. Officially magsyota na kami ni Robert, hindi na magbabago yun. Tsaka, mas gusto kong pinsan mo. Nauna ko siyang nakilala at kaagad niyang nasilong puso ko. Natatawa kong sagot sa kanya. Gusto ko kasing pagaanin ng atmosfera sa pagitan naming dalawa. Hindi ko talaga inaasahan na gusto niya pala ako para sa kakambal niya. Shit, kung mas nauna ka sigurong nakilala si Lucio, hindi malabong sa kanya ako magkakagusto dahil talagang gwapo rin naman to. Hala ka, isusumbong kita Ate Lucia kay Kuya Robbie. Sabay pa kami napalingon ni Lucia sa biglang nagsalitang si Misty na kanina pa pala nakikinig sa usapan namin. Hindi na yata nakatiis kaya sumbat ng dalagita. Hey, nagbibigay lang naman ako ng opinyon. Wala naman siguro masama sa sinabi ko, Misty. Kaagad na masagot ni Lucia sa pinsan niya. Hindi ko naman mapigilan ng matawa, lalo nang biglang humalokip-kip si Misty at seryosong tinitigan si Lucia. Hindi daw, gusto ko rin si Ate Sara na maging sister-in-law ko. Kaya hindi niyo na po siya pwedeng i-bargain kay Kuya Lucio. Girlfriend na si Ate Sara ni Kuya Robbie kaya wala ka na magagawa pa Ate Lucia. Kami ang dalaw ni Ate Sara ang magiging mag-sister sa hinaharap. Nakalabing sagot ni Misty. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya.
Ibig bang sabihin nito, boto sa akin na nakababatang kapatid ni Robbie? Shit, parang maswerte pa rin yata ako ngayong gabi kung ganoon. Hindi man ako nakapunto sa puso ng mami nila. Nakuha ko naman ang loob nitong si Misty. Anong kaguluhan to? Bakit parang naririnig kong pangalan ko? Sabay-sabay kaming tatlo na napalingon ng marinig namin ang seryosong boses ni Robbie. Nagpaalam lang siya sa akin kaninang kukuha lang daw ako ng juice pero wala naman siyang bitbit na kahit na ano pa man sa pagbalik niya. Kuya, buti naman bumalik ka na. Alam mo bang gustong agawin ni Ate Lucia si Ate Sara? Gusto niya kay Kuya Lucio na lang daw si Ate Sara. Kaagad na sumbong ni Misty na nagpawindang ng laman loob ko. Shit, talagang nagsumbong siya? Grabe naman palang dalagitang to, napakasumbongera. Nope, that is not what I mean kanina naman eh. For me lang naman kung pwede lang naman, wala namang issue yun. Not serious at all dahil decision pa rin naman ng best friend kong masusunod. Natatawang sabat naman ng matali kong kaibigang si Lucia. Hugas kamay lang ang peg. Nakakatawa talaga tong best friend ko. Hindi kaya yan ang narinig ko sa'yo kanina Ate Lucia. Iba yung sinabi mo eh. Sabi mo pa nga mas gusto mong si Kuya Lucio na lang ang magiging jowa ni Ate Sara. Nakalabing sagot ni Misty. Ayaw pa rin paawat ang batang ito. Kaya naman kailangan ko ng gumawa ng paraan para matigil ng usaping ito. Baka kasi ito pang maging dahilan para magselo si Robbie at magkasamaan pa ng loob ang magpinsan. Ayaw ko namang mangyari yun, no? Hep, tama na yan. Teka lang, nasa ng juice ko? Akala ko ba ikukuha mo ko? Walang pakundangan kong bigkas at hinarap na si Robbie. Napansin ko rin ng dahan-dahang pagtalikod ni Lucia at tuluyang nang umalis. Si Misty naman ay dumistansya na rin at muling naupo sa sofa. Juice? Yeah, I forgot sweetie. Sorry, ang mabuti pa sumama ka na lang sa akin. Kukuha tayo ng juice mo. Bigkas ni Robbie at mabilis niyang pinagsalikop ang aming mga palad. Hawak kami naglakad palabas ng living room at diretso sa labas ng bahay kung saan gaganapin ang party-party. Pagkalabas namin ay muling bumulaga sa paningin ko ang granding disenyo ng paligid. Nakaredy ng lahat at mukhang mag-uumpisa ng party. Dumiretso kami sa cocktail area at kaagad akong kinuha ni Robbie ng juice na maiinom. May mga napapansin din akong alak na nakalagay na sa mga kupita at parang gusto ko tuloy palitan itong hawak kong juice na inumin na yon. Para kasing bigla akong kinain ng curiosity habang iniisip kung ano kayang lasa ng alak ng mga mayayaman. Kuya, hanap ka ni Mommy? Kasalukuyan akong sumisimsim ng juice sa aking baso nang marinig kong boses ni Misty. Nakangiti siya sa akin at kaagad din ako hinawakan sa isa ko pang kamay. Ganun ba? Let's go. Narinig kong bigkas ni Robbie sa bahila sa akin. Biglang sigid ng kaba ang puso ko sa isipin, muli kong makakaharap ang mommy niya. Mukhang hindi pa naman boto sa akin si Madam Priscilla kaya bahala na. Ikaw lang ang pinapatawag, Robbie. Hindi na dapat ako kasama. Mahinang bigkas ko kay Robbie. Na para bang sobrang bigat ng binti ko sa paghakbang. Pinag-isahan nilang dalawa ni Misty ang magkabilaan kong kamay kaya naman wala talagang chance na makakaalpas ako sa kanila. You are part of our family na din ate kaya dapat kasama ka sa party na to. Narinig kong bulong ni Misty. Mukhang nabihag ko talaga ang puso niya dahil halata talaga na boto siya sa akin para sa kuya niya. Hay, nasan nga pala si Senyorita Rica? Tama si Senyorita. Wala siya sa kasiyahan na to. Mukhang siya lang ang absent ah. Dahil sa isa pang table muli ko nakitang presensya ni Lucia katabi si Corton at ang iba pang miyembro ng pamilya. Yes, kamukha ni Lucia ang isa pang babae na nasa kabilang table. Halos kasing edad lang siya ng mommy ni Robbie kaya alam kong siyang ina ng matalik kong kaibigan. Kung medyo maldita ang bukas na mukha ng mommy ni Robbie, masamak na mas babait naman ang aura ng mommy ni Lucia. Kung hindi ko lang mahal itong si Robbie, parang gusto ko na ito'y patulan na sinabi ni Lucia sa akin. Kanina ng kakambal niya na lang ang gawin kong boyfriend. Sigurado pa ako na magiging boto silang lahat sa akin. Yes, ma'am. Pinapatawag niyo daw po ako. Narinig kong wika ni Robbie, kaya muli akong bumalik sa wisyo. Nakalapit na kami kung saan nakaupo ang mommy at daddy niya. Maupo na kayo dyan, mag-uumpisa ng party. Seryosong boses na bigkas ng mommy ni Robbie na si Madam Priscilla. Hindi ko alam kung kasama ba ako sa pinapaupo niya dito sa table na to, pero nang ipinaghilan na ako ni Robbie ng upuan, wala na akong choice kundi ang tahimik na naupo na din. Iniiwasan ko na lang na mapatingin kay Madam Priscilla para hindi ako kabahan. Mukha talaga siyang histrikta. Samantalang daddy naman ni Robbie mukhang mabait. Nakita ko kasi kung paano siya tumangot kumiti kanina eh.
Dad, Ma'am, girlfriend ko nga pala si Sarah. Narinig ko sambit ni Robbie sa mga magulang niya. Ano ba yan? Kung saan nakaupo na ako saka naman ako pinakilala sa mommy at daddy niya. Tatayo ba ako ulit para magmano sa kanila? Hindi ba nakakahiya yun? Uso ba sa mga mayayaman na magmano? Saka bakit niya ako pinapakilala ulit gayong tapos yun ang gawin yung kanina? Mano po, muli akong tumayo at una kong nilapitan ng daddy ni Robbie para magmano. Maganda ni magpakita ako ng magandang asal sa kanila. Wala naman sigurong masama kung magmano ako, di ba? Yun ang nakasanayan ko kung anong isipin nila sa akin. Malugod naman tinanggap ng ama ni Robbie ang aking kamay at kaagad na ako nagmano. May ngiting nakaguhit sa labi niya at tinapik pa ako sa aking balikat kaya sobrang saya ko. Ibig lang sigurong sabihin nito na boto siya sa akin para sa anak niya. Nakapuntos din ako sa wakas. Yung mami na lang siguro ni Robbie ang dapat kong suyuin. Mano po madam? Mahina kong sabit ng si Madam Priscilla nang nilapitan ko. Napansin kong seryoso siyang tumitik sa akin sabay tayo. Not mano, I want beso-beso. Bigkas niya kasabay na paglapit ng mukha niya sa pisngi ko. Nagdikit ang aming mga pisngi kasabay ng panandali ang pagtapik niya sa likuran ko. Hindi naman ako makapaniwala sa kanyang ginawa. Hindi ko nga namalayan na tapos na pala ang beso-beso dahil tulala ako. Kung hindi ko pa naramdaman ang paghawak ni Robbie sa kamay ko, baka naging tuod na ako. Alagaan mo yung girlfriend mo, Robbie. Sana last na siya at magpakasal ka na. Narinig ko pang ang bigkas ni Madam Priscilla habang paupo ako. Sa pagkakataon na ito, nangibabaw ng tuwa sa puso ko. Boto na rin ba siya sa akin? Mukhang boto na siya sa akin dahil gusto niya ako na daw ang magiging last na girlfriend ng anak niya. Nabanggit niya pa nga na ako na lang ang pakasalan eh. Mukhang nagkamali yata ako ng basa sa attitude ni Madam Priscilla ha. Matari lang siyang tingnan pero mabait din naman pala. Lumipas ang ilang saglit nagumpisa na rin ang program. Lutang ako dahil sa sobrang saya na nararamdaman ng puso ko. Nanunood ako pero hindi ko inintindi ang mga nangyayari sa program. Basta namalayan ko na lang na nagsipagtayuan na kami lahat para kantahan ng birthday song ang celebrant. Thank you everyone sa pagdalo sa aking kaarawan ngayong araw. Ay, nadagdagan na naman ang edad ko. Talagang pinilit lang namin i-celebrate ang birthday ko sa bahay bakasyonan na to dahil sa pamimilit ng mahal kong asawa. Ayaw ko na muna sana mag-celebrate dahil hindi makakadalo isa ko pang anak na si Rika. Masyadong masaya ng last semester ng kanyang pagbubuntis at parang mas gusto ko siyang alagaan. Mabuti na lang talaga at todo support sila Mommy Criselda at Daddy Fergus. Wala rin sila ngayong gabi sa party na to dahil mas excited sila kumpara sa akin na makitang apo nila sa tuhod. Pinaghalong saya at lungkot ang maririnig sa boses ni Madam Priscilla. Habang sinasabi ang katagang iyon, kung ganoon medyo hindi pala maayos ang kalagayan ni Senyorita Rika. Kaya pala wala siya dito sa kasiyahan dahil masyado palang masela ng kanyang pagdadalang tao. Kawawa naman pala ang dati kong crush. Yes, dating crush na lang dahil tuluyan na ang kinakakambal niyang si Robbie ang puso ko. Pagkatapos ng maiksing program, oras na para kumain. Halatang piling mga bisita lang ang nandito at nag-uumpisa na silang kumuha ng makakain sa buffet table. Tahimik lang ako nanonood sa mga kaganapan sa paligid hanggang sa naramdaman kong pagtayo ni Robbie dito. Mula sa pagkakaupo sa tabi ko. Dito ka lang sweetie, ako nang bahalang kumuha ng makakain natin. Narinig kong bigkas niya, parang ayaw ko. Gusto kong sumama sa kanya, lalo na't mag-isa lang akong may iwan dito sa table namin. Tumayo na rin kasi ang mommy at daddy niya at nakihalubilo sa mga bisita. Si Misty naman ay nasa buffet area na din at kumukuha na rin ng makakain. Okay, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin ha. Dito lang ako. Taliwas sa tumatakbo na isipan kong naging tugon ko. Ngiti lang ang naging tugon niya sa akin at mabilisan akong hinalikan sa aking pisngi bago siya umalis. Naiwan naman akong hindi mawala-walang ngiti sa labi. Yun nga lang pagkaalis pa lang ni Robbie napansin ko naman ang presensya ni Lucio na naglalakad palapit sa akin. Todo ngitit na upo sa katapat na upuan. Hi, sa wakas nagkaroon din ako ng chance na makausap ka. Sarah, right? Nakagiting ka agad na wika ni Lucio sabay lahad ng kanyang kamay. Hindi ko alam kung anong drama niya pero tinanggap ko na lang ang pakikipagkamay niya. Ayaw ko namang magmukhang bastos sa harapan niya, lalo na't pinsang buo siya ng kasintahan kong si Robbie. Lucio, kamusta? Grabe ngayon ko lang lubos na na-realize na magkahawig pala talaga kay ni Lucia. Hindi ko mapigilang bigkas. Kaga namang gumuhit ang ngiti sa labi niya kaya hindi ko mapigilan na mapatitig sa kanya. Ang gwapo din talaga ng lalaking to. Walang itulak kabigin sa kanya kung itsurang pag-uusapan. Kambal kaya magkamukha kami. By the way, kaya ako lumapit dahil gusto kitang i-congratulate.
Sa wakas, may bumihag na rin sa puso ng pinsan ko at mababawasan na rin ng mga babaero sa lipunan. Halatang pagbibiro sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Kaya hindi ko na napigilan ng matawa. Grabe ka, para namang sinabi mo na sobrang babaero ng boyfriend ko. Natatawa kong sagot kay Lucio. Ang gaan talagang kausap ng taong to. Siguro kung siya palagi kong kausap, no more boring sa paligid. Pero syempre, hanggang doon lang yon. Kay Robbie pa rin ang puso ko at siya pa rin ang mahal ko. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako marunong magbiro, no? Natatawa niyang sagot sa akin. Natigilan naman ako at seryoso siyang tinitigan. Hindi ba siya nagbibiro? Sa laging na to, seryoso talaga siya sa sinabi niya sa akin. Kidding aside, kung nauna mo lang siguro ko nakilala, baka sa akin ka na in love eh. Since pag-aari na ni Robbie ang puso mo, wala akong choice kung hindi tanggapin ang kabiguan ko. Muli niyang bigkas habang baka sa boses ang pagbibiro. Hindi ko naman mapigilan na mapaismid. Talaga sigurong joker ang taong to. Walang katuturan ng mga lumalabas sa bibig kaya hindi ko dapat seryosohin ang pakikipag-usap sa kanya. Nasa ganun kaming pag-uusap nang mapansin namin ang naglalakad na papalapit na si Robbie. Seryoso ang kanyang mukha na direktang nakatitig kay Lucia at halatang hindi siya natutuwa na nakikipag-usap sa akin ng kanyang pinsan. What are you doing here? Bakit mo kausap ang nobya ko? Seryoso niyang tanong sa pinsan niya pagkalapit niya. Natigilan naman ako. Bigla ko nakaramdam ng kaba, lalo na't napansin ko kung gaano kaseryoso si Robbie ngayon. Well, nag-iisa lang kasi siya kaya nilapitan ko na. Baka kasi maboard eh. Nakangiting sagot ni Lucio sabay tayo. Stop talking to her. Kung may balak kang agawin sa akin si Sarah, hindi ko mapapayagan yun. Tiimbagang napagbabanta ni Robbie sa pinsan niya. Wah, Robbie, pinsan, hindi ko akalain na joker ka din pala. Para namang hindi mo ko kilala. Wala sa bokabularyo ko namang aagaw ng babaeng pag-aari na ng iba. Kaya ipagpalagay mong kalooban mo. Nakangising sagot naman ni Lucio sa pinsan niya. Tinapik niya pa nga si Robbie sa balikat at nakangiti akong sinulyapan bago siya naglakad paalis. Parang gusto na tuloy hangaan si Lucio dahil na-maintain niya ang kanyang posture sa kabila ng mga hindi maayos na katagang lumabas sa bibig ni Robbie. Ay, bakit ba napaka-judgmental nitong si Robbie ko? Para sa akin bang food niyan? Seryoso kong tanong sa kanya nang kami nalang dalawa ang naiwan. Tuluyan na nakalayo si Lucio sa table namin. Napansin ko naglalakad na siya papasok ng villa kaya tinigil ko ng kakasunod ng tingin sa kanya. Napansin ko kasing halos magdikit ng kilay ni Robbie eh. Tigilan mo ng pakikipag-usap sa kolokoy na yun ha. Walang magandang kakahinatnan ng pakikipag-usap mo sa taong yun. Seryoso niyang sagot sa akin sabay lapag sa mga pagkaing hawak niya pa rin pala. Wala naman siyang sinabing masama. Nag-congratulate pa nga yung tao dahil sa wakas may nakaangkin na raw sa puso mo. Masaya daw siya dahil mababawasan na raw ang mga babaero sa lipunan. Seryoso kong sagot sa kanya. Sinabi ko na rin ang eksaktong sinabi sa akin ni Lucio kanina para matapos ng usapan na to. Gutom na ako at mas gusto kong kumain kaysa naman mag-usap kami sa mga walang katuturang bagay. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng taong yun. Sa nasabi ko na, kung gago ako, mas gago ugali ng pinsan ko, Sarah. Seryosong sagot niya sabay hila ng upuan at naupo. Natigilan naman ako at seryoso siyang tinitigan. Anong mali sa sinabi niya? Bakit ba parang napaka-defensive mo? Gusto mo bang i-deny sa akin ang sinabi ni Lucio na babaero ka daw? Seryoso kong tanong sa kanya. Mas maigi nang mapag-usapan namin to hanggat maaga pa para magkalinawan kami. Wala namang problema sa akin kung babaero siya noon basta ba naman magbago na siya. Huwag niya nang gawin ngayon lalo na't kaming dalawa nang magkarelasyon. Hindi ako babaero. Nagkataon lang nalapitin ako ng mga babae. Seryosong sagot niya sa akin. Kaagad naman napataas ang kilay ko. So, kung lapitin ka ng mga babae at kung talagang ako ng mahal mo, pwede bang ako humiling sa'yo? Seryoso kong tanong sa kanya. Kaagad namang nangunot ang noon niya at seryoso kong tinitigan sa mga mata. Pwede bang hiwalayan mo na si Bubbles? Mahinang tanong ko. Katakot-takot na lakas ng loob ang inipon ko para sabihin ng katagang iyon kaya naman sana pagbigyan niya ako. Hindi kaya ng mental health ko na isipin na dalawa kami sa buhay niya. Kung talagang mahal niya ako, normal lang naman siguro na mag-demand ako ng ganitong bagay. Sarah naman, paano nasali na naman sa usapang ito si Bubbles? Paano ako makikipaghiwalay sa kanya gayong hindi ko naman siya girlfriend? Yamot niyang bigkas. Naiinis na tinitigan ko siya. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya ngayon dahil alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Paano niya nasabing walang sila gayong nakita mismo ng dalawa kong mata kung paano sila mag-sex sa mismong kwarto niya sa penthouse? Ako'y pinaglolo ko niya ba? Probinsyana ako pero hindi ako mabibilog ang ulo ko. Walang kayo? Are you sure, Robbie? Seryoso kong tanong sa kanya.
Ano bang klaseng tanong yan? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Seryoso niya sagot sa akin. Yamot naman ako na pabuntong hininga. Gaano ba kahirap sa kanya para sundin ang nais ko? Gaano ba kahirap sa kanya na hiwalayan si Bubbles? Dahil ba nag-e-enjoy pa siya sa katawan ng babaeng yon? Hindi kita pinagdududahan pero nais ko lang makasigurado, Robbie. Hindi ako papayag na maliban sa akin may iba ka pang babaeng kinahuhumalingan. Kung talagang mahal mo ko, dapat ako lang. Seryoso kong sagot sa kanya, hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin sa kanya ang katagang ito, pero wala na akong choice. Ngayong may relasyon na kaming dalawa, gusto kong maayos ang lahat. Hindi naman ako naghahanap ng perfect na relasyon, pero sa lahat ng ayaw ko yung niloloko ako. Hindi ko kaya nakikita na may iba siyang kinahuhumalingan. Kung talagang mahal niya ako, dapat ako lang. Ano pa bang sinabi sa'yo ng pinsan ko si Lucio? May iba pa ba siyang nababanggit sa'yo kaya bigla ka naging praning ngayon? Seryoso niya tanong sa akin, ramdam ko na sa boses niya ang sobrang inis kaya kaagad ako napailing. Hindi ako napapraning. Huwag na natin siyang isali sa usapang ito dahil wala naman siyang ginagawa. Wala rin siyang sinabi na kahit ano pa man sa akin. Talagang sigurista lang ako at kung gusto mong maging maayos ang relasyon natin, hindi naman siguro masama kung pagbigyan mo ko, hindi ba? Seryoso kong sagot sa kanya. Wala kaming relasyon ni Bubbles. Yes, nagtatali kaming dalawa pero hindi ibig sabihin na girlfriend ko siya. She's just a fling. Malaking pagkakaiba mo sa kanya dahil mahal kita. Seryoso niya sagot sa akin habang titig na titig siya sa aking mga mata. Hindi ko naman malaman kung matutuwa or malulungkot ba ako sa sinabi niya. Pero isa lang ang totoo, hindi ako kumbinsido sa naging sagot niya. Hindi kasi ako naniniwala na fling niya lang si Bubbles. Or kung fling niya man ang babaeng yun, dapat niya na ring iwasan. Masyado naman yata siyang sineswerte kung pagsasabayin niya kaming dalawa ni Bubbles. Ano yun? Gamot niya sa libog niya si Bubbles at sa akin naman ang puso niya. Dahil akong mahal niya? Ang gulo niya, hindi ba? Kung fling lang na magitan sa inyong dalawa, I think kailangan mo siyang kausapin. Ayaw kumikahati ako sa atensyon mo, Robbie. Seryoso kong sagot sa kanya. Alam ko nagiging makulit na ako pero wala na akong pakialam pa. Walang mas mahalaga sa akin ngayon kung hindi ang masunod kung anong nais ko. Napansin ko na tigilan si Robbie, mga siyang napatitig sa akin sabay iling. So, ibig mo sabihin nagdedemand ka na ng higit pa sa kaya kong ibigay sa'yo? Seryoso niyang tanong. Hindi ko naman malaman kung anong ibig niya sabihin kaya kunot-noo ko siyang tinitigan. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ako nagdedemand ng kahit na ano sa'yo, Robbie. Sinasabi ko lang sa'yo ngayon kung anong laman ng isipan ko. Seryoso kong sagot sa kanya. Alam ko nagkakainitan na kaming dalawa pero ayaw kong atrasan ng topic na to. Nandito na eh. Nasabi ko na kung anong nais ko at kung talagang mahal niya ako dapat niyang igalang. Hindi porket girlfriend niya na ako, magbibingi-bingihan na siya sa kung anong nais ko. Napaka-unfair sa panig ko kung patuloy pa rin siyang nakikipag-fling kay Bubbles. Ano yun, hindi niya ba kayang makontento sa isang babae at kailangan niya pa ng isa? Kung hindi mo ko kayang sundin ang nais ko sa palagay ko, hindi akong babaeng para sa'yo. Seryoso kong bigkas habang nakikipagtitigan sa kanya. Kaagad ko napansin ang pagguhit ng pait sa mga mata niya habang walang kakurap-kurap din siyang nakatitig sa akin. Anong sabi mo? Wala pang ang 24 oras na sinagot mo ko. Gusto mo nang tapusin kaagad ng lahat dahil hindi ka kumbinsido sa sinasabi ko? You're impossible, Sarah. Galit na bigkas niya sa akin. Napansin ko nakakuyom ang mga kamao niya. Kaya hindi ko mapigilan na makaramdam ng kaba. Siguro nga hindi mo pa ako kilala. Alam mo bang sa lahat ng ayaw ko, yung dinidiktahan ako, galit niyang muling bigkas. Kaagad ako nag-iwas ng tingin sa kanya dahil sa totoo lang, hindi ko na kayang makipagtitigan sa kanya. Kitang-kita ko kasing nag-aapoy na ang kanyang mga mata sa galit.